times natin into 50, lumalabas na nasa ang kanyang pinakamababa na pwedeng sahurin sa YouTube. That is given information by Social Blade. So, what is up guys, and welcome back again sa aking channel. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo nakalimutan mag-subscribe. I-click ang aking notification bell para lagi kang updated kapag ako ay may bagong video. And for today's video is gagawa ulit tayo na panibago na namang channel insight. Channel insight because i-review natin yung buong channel insight na ipinapakita dito sa Social Blade ng kanyang YouTube channel. So what we're gonna do is magiging main topic natin dito. Magkano nga bang estimated na ipinapakita ni Social Blade? So yun yung i-review natin. So all information is coming from Social Blade. And this is just only an estimated. Ibig sabihin, this is not the exact amount of figure na yung sinasahod ni Simply Race. So Simply Race is one of the beauty blogger or isang may bahay na nakatira ngayon sa ibang bansa. If I'm not mistaken, that is Australia. Napapanood ko yung video niya. Napanood ko din yung video ng about sa YouTube Saudi na naging topic niya rin yun isang beses. And I'm so excited guys to ipakita sa inyo to at kung ano yung pwede natin makita dito. Ilang milyon na ba siya ngayon? Kailan siya nagsimula? Yun yung mga topic natin. Ang views, paano ba kumikita sa YouTube, and other information, and explain din natin kung totoo ba yung pinapakita ni Social Blade about sa kanyang YouTube sahod. So without further ado, let's jump into the video and let's do the channel insight. Let's go! So, as you can see guys, nandito na tayo sa socialblade.com. Kung gusto nyo lang talagang, kung gusto nyo makita, i-search or magkaroon ng idea about doon sa inyong paboritong idol o YouTuber, you can just simply type socialblade.com and you can put the name of your favorite YouTuber on the search tab, and ayun, yun yung magpa-pop up dito. Lalabas na lang automatically dito yung yung profile ng inyong favorite YouTuber. So this one is public naman. So it means this one is anyone can open this socialblade.com. This is a power by Social Blade. So anyone can check. So basta yung mga private information, syempre hindi yan ipapakita dito ni Social Blade. Even si Social Blade wala yung access dun sa kanilang mga private information. So only YouTuber or the owner of the YouTube channel na meron sila yung pwede lang makaalam nun at pwede explain sa inyo guys. So let's do this guys. So as you can see guys, nandito na tayo. Simply Race has uploads 1,537. Napakadami. Sobrang sipag niya as a YouTuber. Sobrang dami niya guys. So 1,500. Parang isa to sa pinakamarami na na-encounter ko na ginagawa ko ng channel insight. Next is meron na siyang subscribers na umabot na ng 1.06 million. Video views niya po is umabot na ng 223,382,844. Country niya po is PH, Philippines. Channel type entertainment. User created that was March 3 or March 3rd, 2012. And dito tayo sa baba. Makita natin dito na B+ yung kanyang total grade. Ang kanyang Social Blade rank is nasa 20,332. Ang kanyang subscriber rank is nasa 18,481. Ang kanyang video views na umabot na ng 20,435. Ang kanyang country sa Philippines, nakalocate siya, even nakatira siya sa ibang bansa. Pero makita natin dito ang ranking niya, nasa top 1,000 siya, or included nga siya sa 100 to 200 numbers ng mga YouTubers dito sa Pilipinas. Nasa 122 siya. Entertainment rank kasi entertainment yung kanyang channel. So 5,073, and subscribers niya for the last 30 days, ito yung pumasok sa kanyang subscribers na nakalipas na sa nakalipas na 30 days or a month, and that is umabot ng 30% na pumalo ng negative 50%. Ibig sabihin mas malaki yung nakuha niyang subscribers dun sa nakalipas niya compare dito sa ipinapakita ngayon ni Social Blade. At you can see naman dun sa baba, makikita nyo dito yung kanyang graph. So yun yung makikita nyo dyan. So dito naman po sa may bandang gitna, makita natin dito yung estimated monthly earnings and estimated yearly earnings. So makita natin dito na ipinapakita na estimated monthly earnings niya dito na nagre-range ng 2,400 to 39,000 US dollars. Ito po is estimated. Maaring totoo, maaring hindi totoo, maaring mag-range, maglaro o nandyan banda sa mga numbers na yan. So parang ipinapakita lang na ito yung computation ni Social Blade. So maaari maglaro ng 2,000 or 2,300, 3,000, 4,000. So hindi natin alam kung ano estimated ng kanyang monthly. So para magkaroon tayo ng idea kung magkano nga ba ipinapakita dito ni estimated monthly earnings ni Social Blade, so i-convert natin yan into peso. So dito sa yearly earnings naman, parang dinidisregard ko muna yan kasi
Wala pa nga sa loob ng 12 months or a year yung kanyang channel. So, meron na computation agad si Social Blade. So, doon na lang tayo mag-focus sa monthly para at least may idea kayo. Ayan guys. So, mamaya gagawa natin yan ng conversion into peso para at least magka-idea kayo magkano nga ba siya lumalabas kapag nilipat na or kinonvert na siya into peso. So, makita natin dito sa kanyang kabilang side naman itong video views for the last 30 days na nasa 9,700 or 9.7 million pala na pumalo ng negative 11%. Ibig sabihin, mas higit na mas mataas yung nakuha niyang video views sa nakalipas na ban compared dito sa pinaka-latest niya po. And ito din yung graph, may graph din siya ng views. Makita nyo dito, kapag kinlik nyo yan, may mga date dyan. So makita nyo kung umaangat o bumababa. So as you can see naman dito, maganda yung performance sa kanyang channel. And nasa B+ yung total grade as you can see guys. Kasi meron dyan nagne-negative. Ibig sabihin, bagsak yung performance or yung analytics ng kanyang YouTube. So dito naman tayo sa baba, makita natin dito yung performance niya in a day, kung ilan na pumapasok na subscribers. So quick review lang gagawin natin. Nakita natin dito na sa 10,000 ang isa dito sa mga date na pumasok sa kanyang subscribers. And the other date naman, merong wala, merong mababa lang. Pero doon sa average is pumapasok siya ng 1,000 subscribers a day yung pumapasok sa kanyang subscribers, which is napakalaki guys. Hindi mo basta mapupulot yung 1,000 katao na yan kung saan lang. Napakalaki ng dami ng 1,000 subscribers na pumapasok sa iyo in a day. And that is the average. So ito naman yung views niya po. Nagre-range yan 200, 200, 300. And average niya is nasa 325,000 views ang pumapasok sa kanyang mga views. And dito naman tayo sa kabila naman guys. And ito yung estimated earnings niya in a day. So makita natin dito nagre-range ng 50, 70 to 800 to 1,000. And pumapalo siya ng average na daily niya is nasa $81 to $1,300 US dollars. So that is the daily analytics or statistic ng kanyang YouTube channel. So again guys, estimated lang po ito. So ito lang yung ipinapakita ni Social Blade. So tayo i-review natin lahat na nakikita natin dito. And explanation din kung paano nga ba kumikita sa YouTube. And then pumasok na tayo dito sa 2,400 to 39,000 US dollars and ko-compute natin into peso para at least magka-idea kayo guys kung magkano nga ba ipinapakita ni Social Blade na computation. So check natin dito. So 2,400 kita times lang natin yan 250, kunwari yung 50 is yun yung pinakamababang palitan ngayon sa peso. Times natin into 50, lumalabas na nasa 120,000 ang kanyang pinakamababa na pwedeng sahurin sa YouTube. That is given information by Social Blade. And then compute natin yung pinakamataas niya para at least magkaroon tayo ng idea guys kung magkano nga bang computation ni Social Blade. So check natin yung 39,000. Guys, binabanggit ko pala yung 39,000 pero feeling ko malulula na agad ako. So sabi ko nga, this is estimated. Pwedeng ganito yung computation ni Social Blade. So, nakadepende pa rin guys. So, times natin to 15, nasa 1.9 million. Napakalaki. So, ang nagre-range siya ng 120,000 to 1.9 million. Maaring totoo, maaring hindi. Maaring nasa gitna, maaring nasa 1/4 lang nung 1.9 million yung kanyang pwedeng sahurin. Kaya hindi din ko sinasabi na maaring ito yung sahurin kasi sabi ko nga range lang siya, estimated. So lahat naglalaro. Kasi guys, paano kung ito ipinakita ni Social Blade na amount? What if hindi siya nag-upload bukas, sa kasunod na bukas, sa kasunod na bukas pa? Ibig sabihin, may effect yun sa kanyang channel. Siyempre, kapag hindi siya nag-upload, walang papasok na earnings o revenue. So, kailangan niya mag-upload para at least magdagdag yung kanyang revenue. Parang mas okay pa na nakadepende tayo sa daily compare sa monthly kasi ang daily at least nire-review niya yung buong araw. So, pati guys, ang kita ng isang YouTuber is nakadepende sa ads. Kung ilan yung nagpe-play na ads, kung hindi ini-skip yung ads. Kaya, pansin niyo sa mga YouTuber, don't skip the ads. Pati ngayon guys, nakadepende din sa haba ng video. Kung ang video nyo is nasa, alam ko ngayon nasa 8 minutes and above, kapag nasa 8 minutes patas na pwede mo i-manage yung mid-ad rolls. Ibig sabihin yung mga ads na pwede mo i-place, pwede mong ikaw yung mismo maglagay sa ng mga ads na yon. Ayan, so you have the right to put where is the exact time na pwedeng lumabas yung mga ads na yan. Pero kapag nasa 7 minutes pa baba yung in-upload mo, there's no chance na pwede mo i-manage yung iyong mid-rolls. So kung ano lang ilagay ni Google AdSense, yun lang po yun. So sabi ko nga, tatanda natin na sa ads po nakadepende. And isa pa, one thing that is really important is the viewers. Kung saan nanggagaling yung mga viewers nyo.
So, malaki po pinagkaiba yan guys. What if 1 million views? Lahat yan is nanggaling sa Pilipinas. What if 1 million views yung kanya nanggaling lahat sa US? Sino mas malaki? Siyempre si US po. Mas mataas po yung tinatawag nating cost per mile or CPM niya kumpara sa Pilipinas. Ibig sabihin, kada play ng ads, mas malaki yung bigay ng advertisement na yun kumpara sa advertisement na meron sa Pilipinas. So, yun po. So, lahat yun nakadepende. Kaya, kung ano yung pinapakita ni Social Blade, maaaring totoo, maaaring hindi. Kasi, walang kasiguraduhan dahil nakadepende. What if yung araw na to, lahat ang nanood ay taga-US? So, malaki yun siya, mas malaki yung earnings na makuha niya. What if itong araw na to, lahat ng taga-Pilipinas yung nanood? So, maliit yung chance na maliit lang din na makuha niyang revenue. So, yun po. So, ngayon ko, alam kong panahon ngayon na marami lahat nakakuha. This is your chance guys, go ahead. Libre lang naman po na mag-create na account as long as meron kang internet pala. Hindi pala siya libre kasi kailangan ng internet. So, hindi naman natin alam kung ano yung patutunguhan kapag tinry natin. So, wala naman sama na subukan. So, mahalay mo, ikaw na pala yung susunod na maging katulad ni Simple Race. So, Simple Race is a big example of sa Filipino YouTuber, big YouTuber, na maging halimbawa na gayahin natin guys. Yan. Na at the same time, nag-enjoy siya sa ginagawa niya. At kumikita pa siya ng kanyang pera. At nakakatulong, yun, di ba po? Yun yung pinakamagandang parte. So, ayan guys, kung meron kayong katanungan, meron kayong question, you can just drop your question in the comment section and babasahin ko yan at sasagutin ko yan para at least magkaroon kayo ng idea. So, go on guys, simulan na natin yung ating opportunity or yung buhay dito sa YouTube or yung YouTube career na tinatawag natin. So, that's all for today's guys. Thank you for watching this video and have a good day. God bless.